Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, kailangan mapasakamay ko si General Cassandra. At ito ay aking maging nobya. At ngayon, siya ay nagpapadala ng makakain sa kanyang silid sa mga kasambahay. Ako ay may natitira pang gamot na aking kinuha sa lugar ng pagawaan ng lahing mga mangkukulam na elf. Ito na ang oras upang maisagawa ko ang aking binabalak kay General Cassandra. Sabi ni Charlie sa kanyang sarili. At si Charlie ay nagsalita ulit at sinabi, tutungo ako ngayon sa mga kasambahay para sabihin ang nais ipagawa sa kanila ni General Cassandra. Sabi ni Charlie. Oo, nung una pa lang na si Charlie ay kinulong nila General Cassandra sa una niyang pagdating sa kaharian ng mga demonyo dahil kay General Allen. Si Charlie ay may masama ng binabalak kay General Cassandra. At nais nitong makuha ang pagkababae ni General Cassandra at maging nobya niya ito. At mapasunod sa lahat ng nais niyang gawin. Tulad na lang ang pagwasak sa lugar at kaharian ng lahing elf na nagtakwil sa kanya at nagtangka sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng mapanganib na gamot na kinuha niya sa lugar ng pagawaan sa loob ng lungsod ng mga lahing mangkukulam na elf. Upang mas magkaroon siya ng karapatan at power sa lahi ng mga demonyo. Ngayon si Charlie ay nakapagpas siya na ngayon umaga niya gagawin ang masama niyang binabalak. At ito ay tumungo sa mga kasambahay. At sa pagdating ni Charlie sa silid kung nasaan hinahanda ang mga makakain ng mga opisyal ng mga kasundaluhan ng lahing demonyo. Nakita niya ang iilang mga kasambahay na naghahanda na ng makakain. At si Charlie ay nagsalita. Magandang umaga mga magandang binibini. Nais ni General Cassandra na magdala kayo ng makakain sa kanyang silid. Nais ni General Cassandra sa kanyang silid na siya kakain ng umagahan. Kaya ako naparito ngayon, upang sabihin lang sa inyo ang nais ni General Cassandra. Sabi ni Charlie. Nang marinig ito ng mga kasambahay sila ay nagsalita. Ganun ba? Sige kami ay maghahanda na ng makakain ni General Cassandra. Maaari ka nang umalis, sabi ng mga kasambahay. Nang marinig ito ni Charlie siya ay nagsalita at sinabi. Maaari ba ako manatili ng ilang sandali? Upang makita ko kung paano nyo inihahanda ang makakain ni General Cassandra. Bilang sundalo ng lahing demon. Nais ko sana matiyak na ligtas si General Cassandra sa kanyang kakainin. Oo, nais ni Charlie ngayon na ihalo ang dala-dala niyang gamot sa mga pagkain na ihahanda ng mga kasambahay, para kay General Cassandra. Ngunit, nang marinig ito ng mga kasambahay, sila ay nagulat at tumawa. Sila ay nagsalita at sinabi, ha, Ginoo, bago ka lang ba sa pagiging sundalo ng lahing demon? Hindi mo ba alam, bago nila kainin ang pagkain na dapat nilang makain? Sa mismong harapan nila, tinitikman muna namin ang bawat pagkain na aming dinadala sa kanila. Bago nila ito kainin, lalo na si General Cassandra ay masyadong stricto sa kanyang mga kinakain. At ito ay laging maingat, kaya hindi ka dapat mag-alala tungkol sa kakainin ni General Cassandra. Kaya maaari ka nang umalis, sabi ng mga kasambahay. At ang mga ito ay nagsitawa. At nagbulungan. Ha. Ang isang sundalo na ito ay masyadong nagmamagaling. Mukhang bago lang talaga na naging sundalo. Ang pagiging pakilamero niya ang makakapagpahamak sa kanya. Bulungan ng mga kasambahay. Ngunit ito ay naririnig ni Charlie. Nang marinig ito ni Charlie siya ay labis na nagulat. At medyo napahiya si Charlie sa kanyang sarili. At ito ay dahan-dahan lumabas.
At sa paglabas ni Charlie ito ay napabulong sa kanyang sarili. Ang mga kasambahay na iyon ay masyado din bully at masama. Ang pagiging sundalo ng lahing demon ay hindi nila binibigyan ng respeto. Sa bagay ang kasambahay at ang kasundaluhan ng lahing demon ay parehas lang ata ng antas. Ang pag-uugali ng mga kasambahay ay nararapat lang sa kanilang lahing demonyo. Mukhang mahihirapan ako gawin ang aking binabalak kay General Cassandra. Sa bagay masyado tuso din si General Cassandra para makagawa ako ng masama sa kanya. At hindi ito basta-basta malalako ng sinuman. Kailangan maihalo ko ang gamot na aking kinuha sa lugar ng mga lahing mangkukulam na elf sa kanya makakain o iinuman. Upang makaramdam ito ng init ng katawan. At sa pagkakataon na iyon ang aking katawan ang kanyang gagamitin upang mapawi niya ang init ng kanyang katawan. At dahil doon ito ay gagamitin ko laban sa kanya. Upang siya ay aking mapasunod sa lahat ng aking nais. Bilang mataas na general kung ito ay nakikipagtalik sa napakababang sundalo ng kanilang lahi. Ito ay sobrang nakakahiya sa kanilang lahi. Lalo na siya ay isang mataas na general at ako ay isang sundalo lamang. Lalo na ako ay nagmula pa sa ibang lahi. At hindi nila ako kauri. Masyado itong nakakahiya sa kanilang lahing demon kapag ito ay nangyari. Kaya, lahat ng gusto ko ay kanyang susundin. Sabi ni Charlie sa kanyang sarili. At ito ay napakamot ng ulo. Napakaganda ng binabalak ko ngunit paano ko ito maisasagawa? Sabi ni Charlie sa kanyang sarili. At ito ay nagsalita. Mukhang hindi pa ito ang pagkakataon upang gawin ko ang aking binabalak. Darating din ang araw na maisasagawa ko ito. Sabi ni Charlie. Ngayon ako ay tutungo muna sa lugar ng pagsesenay. At si Charlie ay naglakad patungo sa direksyon kung nasaan ang mga kasundaluhan ng lahing demon ay nagsesenay ng kanilang mga kakayahan. Samantala, sa mundo pere ng iba't ibang nilalang. Sa kaharian ng mga barbarian. Sa pamumuno ni Pinunong Benj. Sila Dax at Chester ay nagsesenay kasama ang mga lahing barbarian. Mas pinapahusay pa nila ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Si Pinunong Benj ay kasakasama din nila na ngayon ang figure nito ay parang tao na. Dahil sa binigay nila Chester at Dax na mahiwagang bilog na bagay na nagmula sa malaking ahas na kanilang nakalaban sa lumang temple ng lahing demon. At maya-maya, si Pinunong Benj ang hari ng mga barbarian ay nagsalita at sinabi. Brother Dax at Brother Chester, nais ko, sana, masubukan ang inyong lakas. Matagal-tagal na din kayo na nasa aking kaharian. Nais ko sana makita ang tunay niyong kasanayan sa pakikipaglaban. Kung mararapatin niyo lang dalawa aking mga kapatid. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Sila ay napakamot ng ulo at sinabi. Brother Benj, ano ang nais mo ipahiwatig? Sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Pinunong Benj siya ay nagsalita at sinabi. Nais ko sana tayo ay maglaban. Sa seryosong labanan. Huwag kayong mag-alala. Kung may mapinsala man sa atin, pangangatawan, ay agad-agad itong magagamot ng aking mga manggagamot na mayroon sa aking kaharian. Ang kahusayan sa paggagamot ng aking mga manggagamot ay nasa rurok na dahil din kay Brother Daryl. Nung siya ay nasa aming kaharian, madami itong naitulong sa amin at naituro. Kaya hindi nyo dapat mag-alala tungkol sa pwedeng mangyari. Kaya kung maaari ay labanan nyo ako. Sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila Dax at Chester. Sila ay napakamot ng ulo at si Dax ay nagsalita. Kung ganon, sige Brother Benj. Ikaw ay aking lalabanan. Sa seryosong labanan. Ngunit humihingi na agad ako ng paumanhin kung ikaw ay aking masasaktan. Sabi ni Dax nang nakangiti. Nang marinig ito ni Pinunong Benj siya ay ngumiti at sinabi. Salamat Brother Dax. Kung ganon, magsimula na tayo. At ang dalawa ay pamwesto na. At ang mga kasundaluhan ng lahing barbarian na nagsesenay din ay agad-agad nagsitigil ang mga ito. At lumayo sa lugar ng pagsesenay at sila ay nanonood sa magiging labanan nila Pinunong Benj at ni Dax. At maya-maya si Dax ay nagsalita. Brother Benj, maaari ka nang lumusab sa akin. Sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Pinunong Benj siya ay nagsalita. Nakakasiguro ka ba na ako ang unang aatake Brother Dax? Kung ganon. Ang iyong ninanais ito ay aking susundin. Sabi ni Pinunong Benj. At si Pinunong Benj ay mabilis na umatake kay Dax. Sa pag-atake ni Pinunong Benj. Si Dax ay agad-agad na naghanda sa gagawin pag-atake ni Pinunong Benj.
At si Pinunong Benj. Ito ay agad-agad na sumipa kay Dax. At sa pagsipa ni Pinunong Benj, si Dax ay ginamit niyang pangsalag sa sipa ni Pinunong Benj ang kanyang dalawang braso. Sa pagharang ni Dax sa sipa ni Pinunong Benj, si Dax ay hindi man lang umalis sa kanyang pwesto, hindi man ito napaatras na kahit isang hakbang. Si Pinunong Benj ay labis na namangha at sinabi, "Naharangan mo ang aking pagsipa sa iyo, Brother Dax. Mahusay." At si Dax ay nagsalita, "Akala ko ba, Brother Benj, ay seryosohin natin ang labanan na ito? Ang ganon klaseng pag-atake ay nararamdaman ko ikaw ay nag-aalala din sa akin. Ikaw na ang nagsabi. Hindi dapat tayong mag-alala sa pwedeng mangyari. Kaya ipakita mo din sa amin ang tunay mong kakayahan." Sabi ni Dax. Nang marinig ito ni Pinunong Benj, ito ay ngumiti at sinabi, "Pambihira talaga ang tinataglay niyong kakayahan. Sige, magseseryoso na ako." At si Pinunong Benj ay muling umatake kay Dax. At si Dax ay muling naghanda sa gagawing pag-atake ni Pinunong Benj. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!